Okay, so mapay nga oras, mapay nga evening, Eastern Visayas, maopay maayong gabi. Philippines, Oo, nga na sa naton mga viewers sa aton live, ah, yan ang Wednesday edition aton Community Matters Podcast. Nga nini pagyapon ni host, Roel Montes. And welcome to another conversation dinigyapon hataklob digital news. So ini nga aton programa nga diri um inin baga diri diri tabas nagistoryahin mga kuan ha. Mga kung ano lang nga mga viral um inin um uh yes, and then we talk about issues that matter to dito naton mga communities kaya niligyapon ha aton Eastern Visayas region. Mga isyu nga may epekto aton adlaw-adlaw nga kinabuhi, aton pamilya, aton pakabuhi, negosyo, aton pagbiyahe, aton security, seguridad, no? Ngan labaw nga tanan, paggamit han kwarta, pondo han publiko. Oo, so yan na nagpakatutok it kadaman na aton kini nga pagtaga-impeachment trial dito sa Senado and amo ni pinakasentro gyapon ni pagtaga-impeachment kontra Vice President Sara Duterte parte gihapon ini pagtaga-kwarta, di ba? Ini nga pagtaga-intelligence and confidential fund. But we're not discussing about ini pagtaga-impeachment. ha? So kay kadaman haton nagpakatutok ito, no? Kadaman haton baga may mga tagsa-tagsa na naton nga baga mga baga gin susundan nga mga ideya or mga sigunaton ini nga mga inin ginlalatag nga mga inin ebidensya, ginlalatag nga mga inin akusasyon, no? So tonight we're doing something a little different, no? Nga well, this is about pagtaga-kwarta gyapon pero dinhi aton Eastern Visayas region, Oo. So this is not just our usual conversation mga kasangkayan, mga ka-community. Tonight, community matters becomes part hiton aton tinatawag nga TDN Special Report. Ang aton title para ito naton part 1. Hining aton special report sa Taklob Digital News. Kung baga nagpapalo kamo ito naton Taklob Digital News Facebook page. Ano na ito naka-post na ini. So ito naton title, The Unfinished Billions Tracking Eastern Visayas 2025 Infrastructure Projects. Okay? So unfinished billions. May nagyapon ini nagkagawas nga mga report sa mga national nga news organization. So aton ini inin Z0N kumbaga nga niya aton Eastern Visayas region. Gan by the way
Dinigapon naton ginabrihan parito niyo mga comments, suggestions, mga reactions ano kung meron niyo kung meron niyo gusto liwat igamot ngan sayod liwat ha nga himang rawon ngan mga ideya mga opinyon ano. Oo, ibutang la ito dida nga may mensahe ito naton comment section dida na boss ano. Gan by the way live kita Hataklog Digital News Facebook page gan niyan masunod liwat ini nga aton programa dida ito naton YouTube channel Hataklog Digital News. Oh, medyo nagli-level up na kita. Although medyo kumpang gyapon ha. Mahina pagyapon iton kalaban but we're trying our best kapag makakuha kita ha. Makasaring pa next level ha. Labi na iton pag-utilize ng mga technology and ito naton social media platform no para gyapon ini naton maparholawag iton maabot ngan may paplastar ito naton mga ibang rawon ngan mga issues sa kiton lalatag naton Hataklog Digital News ngan sugad man ito naton Community Matters Podcast. Again, welcome aton Wednesday edition yun ang August 26, 2026. Alright. Mga kasangkayan, mga ka-community, kung naagi kita ito natin mga kasada, makikita ito dako nga mga outmayda, mga naton maobserbaran nga mga construction project, ano, mga tulay, kalsada, flood control structures, drainage, causeway, dinya Tacloban, diversion roads, mga kuan ini, mga tinatawag nila big ticket projects ha. Nga ano ito naton kasagaran nakikita mga ka-community, mga kasangkayan ha. Ano ito naton usual ha, nga observation ka hining mga proyekto dinhi aton dapit, no? Iba construction, may da heavy equipment, may da nakatingga nga mga construction, may da trabahador, may da liwat waray, no? May nagin ko konkrito, may steel, may mga earth moving equipment, ha? Diba? Pero usahay, may usang batang medyo di rin nato napapansin, ano? No, ngan baga sugadhin walang paki. It kanaman hato na talit ato ninigim paningkamutan nga the whole day yan nga Wednesday aton ganino paghikayon paghikay kita nagnaton hin mga kaangayan nga relevant nga mga datos o information. Ha? Ini the money behind the project, no? Siring pa naton kanina naton introduction, alidagi nini hiningi na mga ugat o hinungdan hining ang pagtaga-impeachment which is about money, ha? Siring pa ni Koan nito ni Mami Koan Pacman, I love you money. Okay. So the money behind the project, pera ka milyon, pera ka bilyon. Kanay mga mga nagpakakontrata pera na nahibayad, pera na anak kumplito o nahuman, gan waray pakahuman, ano't mga hinungdan, why? Ha? Idan punto aton discussion yun ang gabi mga kasangkayan, mga ka-community. And let me make one thing very clear, mga kaibigan, mga kababayan, ha? From the beginning, an unfinished infra projects, di rin ikaroigsig ng liwat nga automatic nga nangangaroigsingon nga may da corruption. Okay? So, klaklarohon lang nato nini, ha? Kung may da naton na hingadayan, may da naton na obserbaran nga may da
mga proyekto which is mga damo ito diri panahuman diri liwat nangangaroy signon nga mayda ito corruption. O talaga ba? Diri nahulugan tungod kay waray katatapos ano sa ka proyekto may anomalya dayon. Okay? There can be legitimate reasons. Ano ini nga pwede maging lehitimo nga mga rasones. Well, inin kasagaran, baga nababati nato nini, labi natin kang DPWH, ini nga right of way nga mga problema. Another is ini nga pagtaga environmental permits. O sa pagyapon, siyempre itong panahon, weather, technical design, mga procurement issues, mga problema itong bidding. Contractor problems, utility relocation. So may da kabalhinan ito ni scope of work nga mga nagkikinahanglan hinduga nga pondo o additional funding. Well, these are real possibilities. Di ba? Pero may naliwat kita katungod nga pumakyana. No? Because we are talking about public funds. Kwarta itong mga tao, itong mga mulupyo. Kwartahan mga taxpayers. Kwarta ginaprobaran pinagyan national budget. Yan na, nagtitikang na ito na aton mga magbabalaod sa national. Ito ang mga budget hearing. So the question is not simply, may construction ba? Diba? Itong pagkana yan na. What happened to the money? And what did the public actually receive? Diba? Kaya mo man ito pinaka-bottom line ini. Nagpulos ba itong publiko? Hini nga mga proyekto gagin punduhan kwartan gobyerno. So what happened to the money? Now let's talk about the big numbers mga community. Anaton mga datos nga nakuha ng adlaw, nakita nato ni mga importante nga dapat naton masabtan ang scale hini nga issue, no? According to government data nga ato na kuha nahikay tikang Eastern Visayas Regional Development Council, RDC. Around 53.36 billion pesos ang iginalutaga ngatin citizentos nga mga flood control projects dinhi Eastern Visayas tika ng 2023 onward. Let me repeat, mga kasangkayan, mga ka-community. Anaton datos sina nga nakuha tika nga Eastern Visayas Regional Development Council, around 53.336 billion had been allocated para in citizentos nga mga flood control projects ka Eastern Visayas tika nga tuig 2023 onward. Now listen to this mga ka-community. As of June 2025, 435 nga mga proyekto ang nahuman. Completed, Again, as of June 2025, 435 nga mga proyekto ang nahuman. Kundi 216
Again, 216 were still ongoing. Nagpapadayon pa ini. Ngan, by the 49, waray pa katitikangi. Waray 49, waray pa katitikangi. Meaning, 265 projects were not yet completed at that point. Now again, I want to emphasize this, mga ka-community, no? 265 unfinished projects does not automatically mean 265 ng anomalya. Alright? Dire kita ito nasari. We're not nag-akusar din. What we are doing is asking, nagpapakya na kita. Ano ti status ini nga mga proyekto? Kaya nga diri pa ninataw tatapos na human. Pera na ang nahipagawas nga kwartan gobyerno. Kansugan man, san uman iton aton mga mulupyo, mga community, will actually benefit from them. Ini nga mga proyekto. Okay, so ito ang mga tanong nga mga panggiana, nga mga pangutana natin. Now, why this TDN tracking ini nga mga proyekto? So ano ito na aton baga nga ngatuan ini? Kaya ano nga aton ginihimo ini? Well, honestly and admittedly, masyado ini kabaga seryoso nga dako nga trabahon. Pero kung waray di rin nato ini matikangan hinuman. So we are beginning to track kini nga mga projects. Diri kita naghila natin mga pag-headline lang. So billions allocated ini. Billions ani gin-release. Dagko nga mga proyekto. Largest contract. So we want to go one level deeper, mga ka-community. Project by project. Tungod kay unbudgeted allocation is not yet an infrastructure project, di ba? A contract is not yet a completed road. And a ribbon cutting ceremony does not necessarily tell us the whole story. Di relate to us siya nga mga cutting the ribbon. We want to compare ang budget, ang kontrata, ang timeline, ang accomplishment report, and finally, kung ang aton mga tao nakita namang God dito mismo ground. That is the essence of accountability journalism. Ato ninigin titinguha asya nito naton himuon. Alright. So ato ninig pagtigangan ini nga mga proyekto. Project number 1. Ang Tacloban Palo Diversion Road. Tacloban Palo Diversion Road. Ang kinatawag ining Grand Canal. So let's start with one of the most visible projects din ni Tacloban ngan Palo. So ini nga Tacloban Palo Diversion Road nga aseni and may nabati kita ni mga tao, tinatawag ni Grand Canal. All right. Grand Canal. So this is not just another road,
Ini nga proyekto daw gindisenyo agod makapagpahantang hin alternatibo nga ruta between Tacloban City ngan Palo samtang incorporate niya iton major drainage ngan flood mitigation components. Wow. Mhm. Flood mitigation components. According to the information nga ato na hikayan Taclob Digital News, ini nga proyekto has received approximately 2.33 billion pesos tika nga tuig 2019 ngan 2023 to 2025 nga mga national budgets. In other words, dida ininihopod han mga general appropriations. No? Hini nga nasabi nga mga tuig. Now here's where it becomes interesting mga ka-community. Didahan Enero, yan ang tuig 2026. Ang DPWH reported ini nga proyekto at 49.38% completion. Again, ini nga diversion Tacloban Palo Diversion Road. 2020 January 2026, according to the DPWH report, 49.38% completion. By July 2026 gihapon, the reported overall physical accomplishment was 42.30%. An estimated total project cost is about 4.44 billion pesos. As in B. 445 billion pesos. And according to the project information reviewed na aton 232 kilometer alignment of the 3.232 kilometer alignment, 756 meters have been completed, while another 1.256 kilometers were under construction. No? Okay? Ngan may da pa nabibilin nga ginbabanapana 2.110 billion pesos nga ginkikinanglan para nabibilin nga section from 2027 onward. So, mapantayan nato ini yan ang magawas. Oo. So, yan ang last quarter by the end of the year. Hopefully, mahumana itong pagripaso, itong pondo, itong General Appropriations Bill, GAB. Itong mga magbabalaod, kung mahipod manggo dini, nga 2.113 billion pesos ang kinkinanglan pagyapon no? Para ini nga proyekto, particular nga proyekto. Now let me pause here, no, mga kasangkayan. Ano ang importante ni nga punto? Ano ito natin karoy ginibaga tagan ko din doon. Now, billions have already been allocated. May da mga major structure na visible na on the ground. Pero ini nga proyekto waray pakahuman. And the question we are asking is not kung may anomalya ba. Diri. Itong pagyana kay do ini nga proyekto is still less than halfway complete, di ba? Pero pala ito. Ngan
Another question, kung pira na nga pondo, kwarta, ang ginalutaga has actually translated into infrastructure nga na magagamit, magpupulsan hit mga tao. Kay para haaton mga community, kay para haaton mga ordinaryo, mga molupyo. Sometimes the percentage doesn't mean much, di ba? Baga, di rin nato nito baga gintatagan ko din 42.30%. So ano karoya ginipsigon ni dito mga commuter? Ano man it baga karigsingon ni nga dito mga residente apalo? No? Ganito mga driver. Ngan anong karigsingon liwat ini nga ada mga pamilya nga naapektuhan itong mga baha. That is why we have to translate government data ngadto itong community impact, no? Ano ito epekto nga itong mga tao? Aw nakikita na experience at mga tao. Napupulso na ba ini? Owaray pa. That is where our reporting begins, mga ka-community. Alright. Ngadto kita han project number 2. Number 1 pa lang to kanina. Tacloban City Causeway. Kay mga ginawa nato di ba kasangkayan tinatawag nga mga big ticket projects, ha? Our second project kini nga Tacloban City Causeway. So another major infrastructure undertaking na para unta pag-provide in direct alternative route between the city nga dahiton airport, downtown in fact, itang Tacloban. So under the 2025 General Appropriations Act, lugar ang balaod na ini, 1.17 billion pesos was allocated for the project. 1.17 billion pesos tidang 2025. But as of August 31, 2025, and reported nga physical accomplishment was only 29.13%. Less than one-third. And according to the information nga aton na review, the project encountered environmental, regulatory, and technical issues. Labi na ang kontraktor rin kaya ato na kumalagyo. Among the concerns were Cancabato Bay, permitting requirements and design changes. By 2026, so yan ang atuig, the project was still under review and redesign, with remaining works being prepared for rebidding. Rebidding. And RDC 8 and Regional Development Council 8, Infrastructure Development Committee, nag-i-restorya pa. Hiton redesign. Didahan naglabay nga bulan ng Hunyo, yan na nga tuig 2026. So again, what happened to the 2025 allocation? Diba? Nasa rin kita mayada 1.17 billion didahan 2025 nga nahiupod ng General Appropriations Act. So, permitting requirements and design changes daw. By 2026, ini nga proyekto was still under review, redesign, with remaining works being prepared for rebidding. So, asan ito na update din na Regional Development Council. So again, ano nang tabo? Han ginalutaga nga pondo din 2025. How much was obligated? How much was actually paid? How much physical work was completed? How much more will taxpayers eventually have to spend before the causeway becomes operational? O kung magpapabili nila ito dida nga mga nagpakatambak. Gan may na nga ni mga reported na nali.
mga nagkakamatay nga mga kaisdaan didayton may pankabato didayton may luyo iton Tacloban Astrom. Alright, so as any, mga legitimate na mga pakyana, let me repeat again, mga kasangkayan, these questions are not accusations, Itato masisirang niniling accountability questions ini. Pakyanin may inin barabtunon. Okay. So what does itong 29.13% really mean? So again, ini nga mga percentage baga diri kita ni baga masyado na nga hila na tanong. 29.13%. But imagine, kung ikaw nga tao naghuhulat tini, naghilaom, nagpapamulat tini nga proyekto. You are told this road will provide a direct connection. You are told this will improve mobility. Sugad ito. This will support itong development. No? Pero ayunay pag-agin pira katuig, the project is still incomplete. So the question becomes, what is the real cost? Han pagkadilatar? Di rin itong pagtagakwarta, kundi rin itong panahon, and traffic, and inconvenience, anawara nga economic opportunities. The continued dependence on existing routes and potentially, and constant redesign additional construction. Di lang kita ito nga mga kuan ang mga ginuhorob-horob nga mga porsyento, nga mga advance, nga dito mga kontraktor, Magakuha mo lang ito, That is why infrastructure reporting is not simply about construction. It is about people. So, asan natin giniunana. Alright, so project number 3. Kadto natin ini pagtagabasay may dulong road. Our third project, major project, ini nga basay may dulong road. For many, haton mga dinhi aton Eastern Visayas region. This is very important regional connection, labi na iton parte iton Eastern Samar, nga diton Western nga ni Halite, nga ni Tacloban. The project is intended to create a shorter route between Samar and Eastern Samar, and eventually may banibanan itong travel time between Tacloban and Borongan, The estimated total cost is 3.169 billion pesos. 3.169 billion pesos. So, tika ng 2016, ngadto ang 2025, ang DPWH nakalutaga in approximately 1.739 billion pesos. 1.739 billion pesos. But as of July 2026, 43.77% complete. Magwaray panghiyak katunga. And the road remained closed. Nagpapabili nga sarado. Ganit mga motorista while construction nagpapadayon daw. And DPWH indicated nga construction would continue nga dayton September 2026 and beyond. September 26 yun ang masunod na bulan. Again, we have to be fair. This is a large project, okay? Naintindihan natin ito. It is technically difficult. It is environmentally sensitive. Okay, imagine nagkuhan ini. Gintaray ni itong mga kagurangan nga ada itong mga
Kumbaga bahandi natural itong mga lugar in between Eastern Samar and Basay, ano? And this is environment sensitive. So the fact that it is unfinished, diri gyapon ini automatic na may da anomalya. Alright? Pero after years of funding and implementation, of course, it deserve in close public monitoring gyapon. So dapat asainin ni aton ginihimo. Aton ni pagsusolisita ron nga pag panginganawon. So, mga kasangkayan, ano iton karoig signal why this matter? Kada aton ordinaryo nga mga molecule. Sometimes we discuss billions as if they are abstract numbers. 1 billion, 2 billion, 3 billion, 53 billion pesos. But let's bring it down to the community level. Anon baga ko nini nga mga bilyones ka pesos karoig singon. Well, it can mean mga kalsada, mga tulay, mga drainage, mga flood control protection o flood protection. It can mean safer transportation. Lapunoy, matalwas nga transportation. It can mean economic connectivity. It can mean shorter travel, no? Makaka minus-minus ito imo fuel consumption, di ba? Sabi na kay mamahal ito lana, gasolina, crude. So it can mean protection of for communities. So when project is delayed, ito impact is not simply financial, di ba? There is a community cost. Nga nahaton mga barangay. Nga na mga tao nga nagkikinanglan in mas moropay nga access. Kalsada. Mga estudyante nga nagbibiyahe. Mga mag-uuma. Nga magdadara iton ira mga produkto ngadto merkado, ngadto sawang, no? Mga magtatrabaho nga nagko-commute, mga nagdinegosyo nga nadependehen pag transportation, mga pamilya nga vulnerable in mga pagbabaha o flooding. So kung mapakyan nga, when will the project be completed sa anuman ini? What we are really asking is, when will the people receive the benefits? Saan ini panghipulsay itong mga molecule? I want to make this very clear, mga kasangkayan, because this is important in responsible journalism. Ano? I want to make a point. Kita Hataklob Digital News is not saying na ini nga unfinished o dire panahuman ng proyekto are automatically may anomalya. No? We are not saying that the project is a ghost project. No? So, kaklaro lang nato nito. Kaklaro lang nato nito. Kaklaro lang nato nito. Now, the question is, in Didahan report ng Philippine Center for Investigative Journalism, may gin-isa nga pakyana bahin itong concentration han DPWH funds gadahan First District related. So naton ginhimo nagpapakyana kita in mas harolaog nga pakyana. What happened to the billions allocated for infrastructure across Eastern Visayas? Tungod kay this is not only about one district, ha? Pero adto more than pera ka billion. Because it is about the entire region. No? So meron kita region, it is about the province of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Eastern Samar, Northern Samar,
Ano mga probinsya? 14 DPWH district engineering offices and thousands of communities. So ini nga aton TDN tracker will gradually expand across sini nga mga areas. Sana makaya sa ating mga powers, particularly focusing on fiscal year 2025 funded projects nga nagpapabilin nga mga waray pakatatapos, may da mga delayed, may da suspended, and may da waray pakatitikangi koto biya nga 2026. Okay? Now in closing, tonight mga kasangkay, I want to leave you with one thought. Kung nato nila nababatian, 1 billion pesos, 2 billion pesos, 3 billion pesos, or even 53 billion pesos nga malagatak. Let us remember, di rila ni mga figures. They are public resources. Tikang ini han government budgets. Ngan behind ini nga mga budget, ang mga taxpayers kita nga mga naburuhes. And behind those taxpayers, ang mga pamilya. And behind ini nga mga pamilya are communities. Diba? And those communities are supposed to benefit ini nga mga infrastructure projects. So our simple question, mga ka-community, nahingi man ang pundong gobyerno. Ano ang natukod? Ano nagpapabilin nga diri panahuman? Why and why oh why? And when will the people, kita nga mga tao, finally receive what they paid for? So aton final nga editorial statement for aton nga Wednesday episode. This is the first part ito naton TDN special report, the unfinished billions. This is the all initial phase ito aton Eastern Visayas infrastructure tracker. Sana magawa natin ito. So we will continue looking at hini nga mga projects. We will continue checking itong mga documents. We will continue asking government agencies and project implementers for answers. Ipapadayon natin itong pamati itong mga communities because for us at TDN, public money deserves public scrutiny. Public projects deserve public accountability. No? Ganin nga mga infrastructure should not be measured simply by how much money was appropriated. Dira ko to bito nga na. It should be measured kung iniba ginpupulsan hinsakto hiton mga monopyo. So, follow the money. Pag sasaw nato niya mga proyekto, listen to the communities. Listen to the communities. Ako Ruel Montes. This has been Community Matters with edition. Tiniga po na Taclob Digital News. Maupay nga gabi aton nga tanan. Hinay kita. Mag-amping kita sa rin pamaniton Bisaya. And remember, Community Matters. Your questions matter. And public accountability matters. Good night, Eastern Visayas. See you again. Ito na aton next Community Matters episode. Iyan ang Biyernes. By the way, aton Community Matters podcast na dangat tayo live at Taclob Digital News kada Lunes, Miyerkules, and Biyernes nga maradlaw. Again, thank you and God bless.